how are you, how are you? I'm Anaya Mujib and welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, voice over muna tayo dahil tayo bumabiyahe. Umangkas muna ako sa kapatid kong si Richard. Angkas muna ako sa kanya, backrider. Backrider ba ang tawag doon? Comment down below nga, ano ba ang tawag doon? So, ayan, nagmamadali na kasi ako at late na ako sa appointment ko. So, samahan nyo ako mga be. For today's video, buti na lang hinatid ako ng kapatid kong si Richard gamit yung motor niya. Kung hindi, ewan ko na lang talaga. Alam nyo naman ako, kahit sabihin na labas-pasok na ako ng ibang bansa, hindi ko pa rin kabisado ang Quezon City o Manila. As in, legit, naliligaw pa rin ako. Hindi ko alam kung ano sasakyan, saan bababa. So, sobrang thankful talaga ako kay Richard. Lifesaver ko siya today. At habang nasa motor kami, grabe yung hangin. Tapos ako iniisip na, hala, late na ako. Ano na mangyayari sa buhok ko? So, pagdating namin sa salon na pina-appointment ko, guys, sobrang busy sa loob. Ang ingay. Ang ingay ng mga blower, ang ingay ng music nila. Parang may nagko-concert sa loob. Grabe. So, ayun, pagpasok ko, hindi ako kaagad nakaupo dahil nga walang space. So, naghintay muna ako ng ilang minuto hanggang nakaupo ako. Pero naghintay ulit ako ng halos 30 minutes para maghantay sa stylist dahil fully booked talaga silang lahat. Walang mag-aayos sa akin. So, antay lang ako doon, nakaupo, tahimik, nag-oobserba, nagse-cellphone. Tapos, medyo naiilang ako kasi nga, ang tagal ko nang hindi nagpapasalon. For context mga be, last time na nagsalon ako was before pa ako mabuntis kay Babu. After nun, wala na talaga, as in, gupit-gupit na lang, trim, ganyan. Hindi na ako nagpapatreatment. Kasi nga 'di ba, breastfeeding ako kay Babu. And syempre bilang nanay, iniisip ko baka may epekto kasi yung mga treatment, yung chemicals na nilalagay sa buhok. Kaya hanggat maaari, iniwasan ko talaga yung magpasalon. So ayun na nga. Finally, tinawag na ako. Finally. Pag upo ko, tinanong ako kung ano ipapagawa ko. Pinakita ko yung picture na peg na gusto ko ipagaya. Medyo soft, healthy, may volume, pero hindi straight. Kasi sabi ko talaga, ayoko mawala yung curls ko. Kasi guys, I learned my lesson. Sobra. Dati kasi nagpapariband ako. At hindi kami nagkasundo. Promise. Hindi kami nagkasundo ng buhok ko. As in, nagtampo siya. Sobrang naglalagas yung buhok ko. Tapos, ang pangit ng tubo niya. Kaya sabi ko, never na ako magpapariband. I love my curls. Tsaka, uso na kasi yung curly hair ngayon, diba? So, gusto ko ma-maintain lang yung pagkakakulot ko. So, ayun na, nagsuggest si ate hairstylist na magpa-collagen treatment na lang ako para mas safe daw, hindi daw mawala yung curls ko, pero magiging healthy, shiny, at saka less frizzy. So, sabi ko, sige na nga. Sige po. Trust the process, sabi ko. Tiwala ako kay ate. So, ayun na nga, sinimulan na nila. Di ba nawala yung haghag niya? Yung Lumiit binasa. na. Lumiit na, parang naging sponge. First step, hinugasan yung buhok ko. Ang sarap ng feeling, guys. Parang lahat ng stress ko nahugasan na din. As in, habang kinukuskus niya yung buhok ko, napapapikit na lang ako. Nag-i-imagine, ganun. Then, pinatuyo, blinower, tapos nilagay yung first treatment. Medyo matagal siyang pinagstay sa buhok ko. Mga 1 hour din. Kaya hindi ako nakakapaglugay kasi talagang bumubuhag-hag eh. Layer lang
Pero bawasan mo lang kahit mga 3 inches. Mga 3 to 4. Kasi, oo. Straight lang kasi yan eh. Ang tagal na. Totoo. Ayan, na yan, puro virgin na yan. Oo. Naputol ko na yung na-reban. Hindi naman siya mawawala pag pinaliguan. Pwede kang paliguan. Ano lang po, collagen lang po para masarap na pangulong sila. Para gumanda lang yung pagpapulong na wala yung loob. At medyo inaantok na rin ako kasi nga medyo hapon na rin yun. As in, pipikit-pikit na yung mata ko. Hindi ko na kinunan sa video kasi masyadong mahaba. Masyadong mahaba, mauubos na yung memory ng camera ko. At baka malobat na rin yung camera ko. So after nun, binanlawan na ulit. Then, nilagyan ng second solution. This time, hindi na hinugasan. Bilis mo ah. Naku, iiksi pa yan. Kasi kukulot eh. Blinower na lang ulit. Tapos, eto na, plinansya. Guys, kinabahan ako dito. Sabi nila, kailangan daw kasi plansyahin para mag-lock in yung treatment sa buhok. So, habang plinaplansya ako, sa loob-loob ko, Lord, sana wag ako makalbo today. Pero sa labas, kalmado lang ako. Syempre, smile, smile, trust the process. Tapos ito na yung pinaka-plot twist ng buhay ko. Grabe. After plansyahin, ginupitan na ako. Biglang may bangs. Mga be, nagkaroon ako ng bangs. Hindi ako nagpapabangs ever since. Kulot ako eh. Alam nyo naman pag kulot umaangat yung bangs, 'di ba? So habang ginugupitan niya ako sa loob-loob ko, hala, anong ginagawa mo, te? Pero syempre hindi ako nagpahalata. Kalma lang ulit. Trust the process na naman tayo. And then after everything, tinapos na. At nung nakita ko yung final look ko sa salamin, guys, mga be, maganda naman siya. As in, na-shock ako. Hindi ko ina-expect na bagay pala sa akin yung ganong style. Ang lambot ng buhok ko, ang shiny, tapos yung curls ko, buhay na buhay pa rin. Yung dulo-dulo lang kasi ng buhok ko yung nagkaroon ng kulot. Pero guys, may isang problema lang talaga. Yung bangs. Kasi syempre kulot ako. So, after ilang minutes, umaangat siya. As in, nag-hello yung bangs ko sa noo ko. Ilang na ilang ako. Pero honestly, kahit ganun, happy pa rin naman ako sa resulta. Kasi after so many years, finally, nakapagpaayos ulit ako ng sarili ko as a mom. Minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin, 'di ba? So this time, parang little reward ko siya sa sarili ko. Sige, mo lang siya. Ganyan. Oo. Tapos, Tapos gaganunin. Scrunchies. Oo. tapos hindi na nagkailangan ito yung ang baba ng
Ayoko na kasi mag-straight, mag-ribbon din. Saka hindi siya advisable sa ribbon. Totoo. Ang pangit. Pag tumubo, dito kulot, straight, kulot. Ang pangit. Totoo. Nga eh. Yun yung bagay na First time ko rin mag-bangs stay. Kaya pa. masaya. Pero hindi naman yung pag ayaw mo ng bangs, pwede mo siyang i-side back. So, ayaw mo siya ng ano. Saka ano yun, Kaya nagulat ako lahat. Nilagyan ako ng bangs. Oo nga eh. Oh, yung buhok lumambot na. Oo. Sana magstay. dito 4 to 6. Kasi yung gamit mo sa bahay, swimming ka na tapos yun, gamitan mo siya ng mousse para yung kulong mo is para Diba? Thank you, ate. ano na yung Anaya. Ashley? Thank you, Ashley. O, diba? Ang ganda na. Nakakaba yung... Kanina yung pinutulan mo dito, kinabahan ako na. Pinutulan niyo. Kakasya kaya? Ay, babagay kaya? Oh, pero bumagay naman eh. Yan. Thank you so much, Ate Ashley. Oo nga. Naging babae na ulit. Tapos magpapakilay na rin ako dito. Pero ba dito mo pa na? O, diba? Babae yan. Kanina mangkukulam eh. Pero ano gusto nila ng kulong? Hindi mo na siya naalagaan kaya Oo, totoo. So, alagaan. Lagi kasi siyang nakatali. Kaya na siya Oo. At saka, breastfeeding kasi ako mula nung nanganak yung baby ko, hindi pa ako nakapagsalon. Ngayon lang. So, Talaga mo na siya treatment para banda yung kulong mo. ang ganda niya. O, diba? Parang akong babae na. Ganda. Thank you po ulit. Mamaya na tayo mag-chichika kasi malakas ang tugtog nila dito. Bye! Sino ka? Who you? The next day. At kinabukasan, nung nawala na yung epekto ng plancha, bumuhaghag na ulit yung buhok ko. Nawala na yung pagka-shiny niya, pero malambot pa rin at madulas. Yun nga lang, talagang worth it ba yung binayad ko? So bumalik ulit ako sa salon at ipinaliwanag ko sa kanila yung pagkadismaya ko. Kasi sumunod naman ako sa instruction ni ate, pero hindi ko na-achieve yung gusto ko talaga. At mas lalo ako na-stress yung sa bangs ko rin talaga. Nagmukha siyang pugad. So, buti na lang mababait talaga sila. Mababait yung mga staff ng pinuntahan kong salon. At niremedyohan naman nila. Talagang inasikaso nila ako at binalik nila yung gusto ko. Yung original ko na gusto talaga mangyari sa buhok ko, binalik naman nila. Sabi ko, ayoko talaga kasi magpa-straight. Kung gusto ko lang magpa-straight, yun na sana ang una kong pinagawa. Kaso hindi talaga ayoko magpa-straight. Gusto ko lang magkaroon ng volume, magkaroon ng shine, yung buhok ko, hindi buhaghag. Kasi napaka-frizzy.
at dry ng itsura ng buhok ko. So, yun yung gusto kong maayos talaga. At sobrang thankful ako kay Kiana. At naramedyohan naman niya yung mga gusto ko. Nakikita ko nga yan. Hindi pwede rin matalo sa'yo. Kasi kung yung pagbuhat kasi ang problem mo, mabubuhat siya ito. Basta lang minsan, kulang na kasi sa moisture na siya. Even din kasi mga products na yung alam mo natin sa product. Tsaka hindi rin ako basta-basta yung bumibili ng shampoo dahil kulot ako. Kasi meron yung ano ng buko low porosity. So, ibig sabihin, mas matagal siya mag-absorb ng ng chemical. Takes time. Next time naman, try mo yung frozen iron and nano-steel. Ano po ulit ang pangalan? Frozen iron, kasama po siya and yung nano-steel. Pina-open kasi nun yung cuticle, pinapurify din yung hair natin sa mga residues ng mga products na naiiwan sa hair. Maganda rin siya sa scalp. Ito naman is para magbalik ng moisture doon sa Para mag-lock doon sa loob. Una ko nga napanood to, sabi ko, ba't pinaplansya, basa pa? frozen kasi siya hindi pwede ito yun. Saka kailangan naka-apply yung product habang para mas mabilis yung Ma-absorb.
A few moments later. At ayan, napaayos na ulit ang buhok ko. Naibalik naman yung kulot na gusto ko, umpisa pa lang, na pagpunta ko rito sa salon na to, yung maging shiny lang talaga yung kulot ko. At ayan, maging wet look lang. So, nilagyan niya kasi ng mousse, kaya parang wet look siya dyan. Pero dry na talaga yan. Dry na yung buhok ko. At ayan yung gusto kong ma-achieve talaga. Yun nga lang talagang nabothered ako sa bangs ko hanggang ngayon. Pero laban na lang. Tutubo rin naman yan. So, hinayaan ko na. Wala na silang magagawa dun sa bangs kasi. So, lesson learned. So, sa umpisa pa lang, sabihin mo na yung gusto mo at higit sa lahat, yung ayaw mo. Para hindi ka na stress pagdating sa dulo. So, ayan. Ito na ang final look. Ang ganda, diba? At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po na natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah, bye!